Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Umabot na sa hanay ng mga politiko, kapulisan at iba pang opisyal ng gobyerno ang galamay ng mga pogo at scam firms. Ayon kay Senator Win Gatchalian, nakakakilabot anya na pinaghahatian na ng mga lokal at dayuhang sindikato ang mga teritoryo ng pogo sa bansa. Sa latest naman na ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga, posibleng patay na ang dayuhang trabahador na nakunan ng video habang tinotorture. Ayon yan sa PAOK. Narito ang ating balitang A to Z. Patay na at posibleng hindi na makikita pa ang katawan ng lalaking trabahador na nakunan sa video na tinotorture sa loob mismo ng iligal na Pogo Hub sa boundary ng Porac at Angeles, Pampanga. Ayon yan sa report na natanggap ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang torture video na ito ay naging basehan ng search raid ng PAOK sa compound ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated nitong June 4. So amin pong hinahanap ang kanyang katawan pero kami rin po ay nakatanggap ng report sa kasamaang palad ang kanyang katawan po ay cremate. Ayon sa PAOK, 158 na dayuhang trabahador at 36 na Pinoy ang na-rescue mula sa Pogo Hub. Isang foreign worker naman ang nakatakas ngayong araw. Karamihan ay mula sa mainland China, habang may ilang mula Vietnam, Malaysia at Myanmar. Kumpirmadong ang ilan ay kinidnap para sa pilitang pagtrabahuhin sa scam farm. At ang modus, kung hindi maaabot ng empleyado ang kota, saka sila tinotorture. Ayon sa mga Chinese nationals dito sa buong Pilipinas na nagtatrabaho sa iba't ibang mga gaming industries, ito daw pong Lucky South 99 na kung tinatawag nila sa kanilang parlance na Park 3, Park 3, ito daw po ang pinakatalamak, pinaka-prolific, pinakamasamang pinakamasamang illegal na pogo at scam farm pagdating sa kidnapan at patayan. Agad namang sinibak sa pwesto ang hepe ng Porac Police Station. As to the level po ng accountability and responsibility, how come itong scam farm po na ito ay nagtutuloy-tuloy pa pong ng operation in the absence po of the license to operate. Naunsyami ang June 4 PAOK raid sa Mega Pogo Complex matapos bawiin ni Malolos RTC Branch 14 Judge Maria Belinda Rama ang naunang search warrant dahil umano sa kakulangan sa detalye nito. Samantala, si Senator Sherwin Gatchalian kinakabahan na sa lumalalang problema sa Pogo. Kinilabutan ako dahil nga na-confirm ng ating mga intelligence agency yung kinakatakutan natin na lumalalim na yung ugat nitong Pogo. Ayon kasi sa intel ng pamahalaan, umabot na ang impluensya ng Pogo sa mga politiko, kapulisan, immigration at iba pang sangay ng gobyerno. Itong Pogo, meron siyang seating capacity of more than 1,000 agents o 1,000 na trabahador. Pero nahuli lang 140 plus because apparently nung nag-file ng search warrant ang PAOK, meron nag-tip dito sa mga operator. So, ang kutob ko dito, hindi lang enforcement agency, pati judiciary, meron na silang mga tao. Mas nakakatakot rin anya na umaanib na ang international crime syndicates sa mga lokal na sindikato. Kaya panawagan niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa National Security Council. Ideklara na bilang banta sa pambansang seguridad ang buong Pogo industry. Itong mga sindikato na ito, meron din silang mga teritoryo. At hinahati na nila yung Pilipinas ngayon sa ito teritoryo mo. Baka umabot sa punto na hindi na natin makokontrol itong mga ito, sila na ang kokontrol sa gobyerno natin. Una nang sinabi ng PAOK na dambuhala ang hamon ng Pogo sa bansa dahil sa mahigit 100 na iligal na Pogo. Apat pa lamang ang nasasawatan ng pamahalaan sa ngayon.